Magandang hapon po. Sorry, I wanted to be early to talk to you, but I had so many things to discuss with your officers. Secretary Delfin Lorenzana, Undersecretary Tabaquero, Lieutenant General Miranda, Lieutenant General Anyo, Lieutenant General Kidilia, Major General Orense, the officials, men and women of the Armed Forces of the Philippines, my beloved countrymen. Ang pinag-usapan namin una is the drug problem. When I was a mayor of Davao, may problema ako, mabitindi. But it became peaceful because I was a hardliner. Noon sa Davao na mayor ako, I was beset with so many fronts. Komunista, hood uppers, criminals, and all of them. The guys, and the druga. But I took a hard line. Could you give the tikas pahinga for the troops? Sabi ko sa mga kriminal, hindi naman ito pagyayabang, kasi totoo naman, hindi ko umalis kayo dito kung hindi papatayin ko kayo. And I succeeded a little bit. Okay ang Davao, one of the most peaceful. Ang problema nung I was promising the people where I was campaigning for the presidency, sabi ko yung una nating problema is drugs. I thought na hanggang dyan lang. Kalabas-labasan nito, nung piniga ko na ng piniga, nung presidente na ako, talagang piniga ko lahat na magtrabaho at magbigay ng resulta sa trabaho. Dinalaman ko na ngayon, to my horror. Hindi ko alam ganun kalala. Ang sabi ni General Santiago noon sa PDEA, when he was the incumbent, na there would be something like 3 million. Nung mga iba nagsabi, masyadong marami yan. I mean, the numbers are just one too many. Ika nga. Ngayong presidente na ako, I realized that hindi lang talaga sasabihin ng totoo si General Santiago. The hundreds of thousands, yung 700 surrender. Pareho-pareho na rin sa Indonesia. When I was in Indonesia during the summit, nag-usap kami ni Widodo, hardliner rin. Sabi niya na he has 4 million contaminated citizens. It appears now that we are nearing that number. Hindi ko talaga akalain. Kaya ko sabi ko 3 to 6 months. Ito kung pangkarinawan mga bangketa dyan. I did not realize na tinamaan tayo ng lahat, pati lahat. Now, what is very disturbing in this country now, among other headaches that you have to face and to fight and maybe to die, ang druga. Kasi ang druga is within government na ang away na ngayon. Okay. I gave this to Secretary Lorenzana kasi noon by region. Tsaka may mga nasali dito na diskumpiyado ako. Kasi ang ginamit kong pag-assess, fiscal. Fiscal ako noon before I became a mayor. So ang ginamit kong assessment, fiscal, kung ilagay ko ito sa korte, mananalo ba ako? Yung mga ganon, na baka totoo, hiniyaan ko lang muna. So, one of them is General Espino. Correct yung matrix, yung last na pinalabas ko. Si Dayan, tapos si Kulangko,
Pati si Baraan, sasabi nila na mabait na tao. Ayun, lumalabas na yun. Ngayon, public officials, personnel, judges, NBI, and police. Paano kumakaya to? Hindi ko naman ito madampot at patayin ko. Hindi, wala yan eh. Ayaw ka na ng Marcialo. Ngayon, ito. This will destroy your children o yung mga apo ninyo and the next generation. Kayo tayo dito, nagpapakamatay. Hilingan ninyo alam kung mga anak ninyo kung ano ang nangyari. Hindi makalabas ng bahay kong gabi, kasasaksakin. Hindi naman na ano yan, kung anak pa ng sundalo yan, anak pa ng presidente. They are not safe anymore. Ngayon, sabi nila, crime must reduce to the barest minimum by almost 49%. Ngayon lang yan. At saka itong away na ito, barangay captain, may sariling, because a barangay captain is a person in authority. Makadala ka talaga ng baril dyan. Then the mayors, at persons in authority, makadala ng baril at may police. So, basket tayo, ikaw general ka, magpasyal ka dyan, may nagkakalat dyan. Kung wala ka namang specific objective, walang order, wala lahat, gaganong, hindi natin problema yan. But the problem is now all-encompassing and it is destroying our nation. Hindi, pati ako hindi ko alam ano talagang gawin ko nito. Kasi kung ito ang shabu, kailangan hulihin mo ako nakahawak nito. Just like a gun. Pag sinabi mo saan yung baril mo, may dala ka bang baril? Yes, sir, 5 araw. Sana, tinapon ko, sir. Sa dagat, papunta ako dito sa iyo mag-surrender. Like shabu. Yes, sir. Nagpapabili ako noon, 4 kilo, 4 sako pa eh. Sana, nabinta ko na, sir, lahat. User lang ako ngayon. O saan yung shabu? Eh, wala, sir. Wala na sa kamay ko. It's an instant crime, kagaya ng baril. You cannot convict or prosecute or apprehend a person. Sinabi niya, nagamit ako noon. Noong isang taon, 1 sako nang naubos ko. Ang masabi mo lang, are you ready for rehab? Ayaw ko, sir. Hayaan mo ako maging gago. Ganon ang sitwasyon natin. Kaya kung kaya ko lang hulihin ito 1 araw, pati itong mga pulis, dismiss ko, pupunta yung due process, ganon. Ikaw ba, Mayor, may presidente, may nahuli ka, wala. Pero nag-post ito, nahuli mo nag-post, wala. Sabi niya, kahapon, nung 1 araw, siya. That is the technicality of the law that makes it hard for me to deal with the problem. And so lahat, ngayon, makinig kayo ha, ngayon wala na masyado sa labas. But if you want to buy shabu, kung magnegosyo ka, kailangan pupunta ka muna sa mga penal colonies, pati dyan sa Muntinlupa. Totoo yan. Ako, abogado, hindi ako nagsasinungaling. Ang aming assessment ngayon, kaya lalagyan ng jammer. Kita mo, magastos pa tayo. Tanggalin ko muna yung mga lagyan ko ng SAP. Ngayon, magagastos pa tayo ng mga jammer. Magdasal lang sila na hindi ako mabuang. Kasi pag ako nang buang, ako na magdala ng M16. May mga lang ako siguro. May 2 bandolier. Ubus lahat yan. Tapos ang problema natin. Tumaputang siya. Ginawa talaga tayong loko-loko.
Well, anyway, I said, if that problem outlasts me, for whatever reason, mamatay ako, matanggal, o ano, sa buhay na ito, sinabi ko sa inyo, sa mga opisyal, do not abandon yun. Sulbahin ninyo yung problema na yan kasi sisirain ang Pilipinas dyan. Para tayong in-invade na pinakain mo na hanggang na nakatulog na nakalulong, yayariin tayo. Ang kaibigan natin ng Chinese, but there is about 1 page here. One page. Judges, there are about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 distributed all around. Dito na, Hu Juju, Kan Fu Chung, Fu Tianjiang, Wang Jianbin, Wang Jianpin, Jiang Xingsu, Diana Lagman, Pagpanga. Bigyan ko kayo ng kopya kayong armed forces. Pati yung police, bigay ko sa kanilang hepe. Bahala na kayo. Bahala na. Ako hindi ko talaga alam kung paano. Kaya ko pag medyo patagalin pa ako dito, pero pag nawala ako bigla, kung nahulog yung eroplano, ang taas-taas na ng bukid na yan, dinaanan na niya kayong Mount Mayon. Diretso ako Davao galing ako Davao. Bahala na kayo. Umito na niyo konsensya. Ayaw ninyo, okay rin. If you do not want to make a move, fine. It's your country, it's my country, pero we have a problem. Second, yung total, wala pa namang encounter. I hope and pray that I'd be able to hack this thing. Na kung sakali man successful, at least mawala na isang problema. But I assure you that there will be an inclusive government as it is now. Marami na sila sa gobyerno ko. But there will be no coalition government. Isa lang talaga. Kaya makita mo, walang left na nailagay dyan sa Polcom. Pagka-military, pati police, sabi ko, wala kayo. But most of them nandyan na nilagay ko sa gobyerno. DSWD, sa DAR, yun yan, sige. At kung mag-surrender kayo, marami pa. Mga board. Total, mga pera-pera yan. Hindi naman magnanakaw yan. Ang nasa ulo niyan, magsira ng gobyerno. Learn to deal now. Make most of this time. Come up with the doctrines and everything. How to deal with terrorism. Ang terrorism kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi pwede dito, ang raming islands eh. They would need so many men. They can generate that much. The most that they can must be 200, 300. In Mindanao, maybe the fighting would be really intense. But in the end, kung ayaw nila makipag-usap, MI okay, MN okay, NOR okay. Ang Abu Sayyaf, ayaw ko makipag-usap sa kanila. But there are men, yung mga scholars na narinig ko, ang para maintindihan ninyo ako, ang nanay ko, Maranao, ang lolo ko, Chinese. Yung anak kong si Pulong, yung vice mayor, ang asawa niyan, Maranao, Tausug. Maranao ang nanay Tausug. So inutosan ko yung anak ko, magpili ka dyan ng mga scholars na. Yung mga scholars ang problema. Hindi naman nagawak na. Yung nagdadala ng bakit? Noon sinabi nila, Mayor,
napakita nila yung Davao Massacre, yung puno nung inulog doon, babae, lalaki, almost in one massacre by the American soldiers. Galing tayo sa Espanyol, Amerikano, tapos binigay sa atin. But for you to understand everything, nung si Magellan naglanding sa Leyte, sabi niya, discover daw niya ang Pilipinas. Pagkaulo ng buang, i-discover tayo na nandito naman tayo noon. Tapos they subjugated us for 400 years. Tiniis ng mga lolo natin yun. Then the Spanish-American War, natalo ang Espanyol. Ang inimbargo ng Amerikano, di Marianas Island, Guam, papuntang Pilipinas. Yung koridor na yan, nakuha nila yan eh. Before proceeding Manila, Guam. Kaya sa Guam, Marianas Island, ang mga pangalan ng tao doon, pareho sa atin, mga Espanyol. Espanyol ang yung atin. Yun yan. So binigay yan sa Amerikano. Ngayon yung Amerikano, actually yung Mindanao was questionably because Mindanao, if you look at the archives, yung library na sa Malaysia pati Indonesia, was part of the Sri Visayas Empire. The Malay race. Yung mga Arab rin noon. So, ganun yan. Kaya lang napag-interesant talaga ng Amerikano ng husto. Because matagal sila dito, nakita nila walang typhoon ang Mindanao and they can plant. But they could not get workers to work for them. So they came up with this sloganeering, go to Mindanao because it is the land of promise. So marami tayo doon, pati tatay kong Bisaya nagpunta doon, nagkapag-asawa ng Mindanao. Yun ang ano. But along the way, pagkuha nila, para makonquer nila, they murdered, they massacred. Kaya ako nagagalit kasi kung magsalita sila parang, sabi ko, hindi nga kami makakaroon ng kapayapaan dahil sa ginawa ninyo. Sige, pinapakita ko yung mga picture naman. Sabi ng mga scholar, maybe mayor, mayor ang tawag na sa akin sa Mindanao. Maybe mayor, we will talk to you. Paalisin mo muna yung mga Amerikano. Why? Sabi nila, because they feel that the Americans still control this country and are fighting them through the soldiers of the armed forces of the Philippines. Yan ang nasa ulo nila. O kaya sinabi ko, in one of a very simple statement, maybe when the time comes na pumayag ito magipag-usap, umalis muna yung Amerikano. Huwag kayong magpakita dito. Nagalit ang... Ngayon, pati iyo, pinapagalitan ako. Noong mayor ako, okay lang. Iba na itong presidente ko ako ngayon kasi I represent a country. Ako na yung presidente ng republika. Bakit mo ako insultuhin? Bakit mo ako murahin? Nakala mo under ninyo. Kaya talagang binubulsit ko sila lahat. Yan ang istorya dyan. So, but terrorism will come. Very sure ako. When? Well, I do not know. But it will come. So, learn to adjust. Kaya sabi ko, itong terrorism, hindi na ito M16 eh. Puro sidearm na lang ito. Kasi covert, all covert yan, crime and detection. Sabi ko, lahat kayo, lahat, bibigyan ko kayo ng sidearm. Glock 30. Alam mo kung bakit ang Glock 30? It's a 45. Sino sabi? 10 rounds, sabi ni Geranio. Bilihan ko kayo lahat. Lahat hanggang doon sa Bugle Corps. Tag-isang tapos ngayon, wala pa namang gira sa komunista. Kayong nasa likod, magkapi-happy kayo diyan sa bayan, dali niyo yung Glock ninyo. Kasi Glock 30, bakit?
kasi Duterte, Glock 30. De, ano yan? Kasi ito, alam ko, bigyan ko kayo ng 9mm, ayaw ninyo eh. Eh, handgunner ako. Basta military, 45 talaga yan. Hindi yan na tumatanggap ng... Ngayon, sample lang ito. Pero I'm starting to purchase. Sabi ko nga, as fast as the manufacturer can produce. Bilang ko, because ito ngayon, may binigayan siya sa akin, marami ito. Ito yung Glock 30, oh. Ganda pala, oh. Ngayon, may dala ako 3 sample, pero ibigay ko na, sabi, congratulations, you have just won. You have been awarded with 1 unit Glock 30 caliber, oh, automatic safe action pistol, blue finish. In grateful recognition, your invaluable service to the country, trusted. Plus, 4 na magasin para talaga mag-inkwentro sa terorista barilan. Ngayon, kung dyan sa bayan, wala kayong makitang mga terorista, maghanap kayo ng pulis na nagiinuman rin. Yan man ang sakit ninyo. Kung wala nang ibang kalaban, pulis na ang pagbarilan. Kaya basa ko newspaper, putang, talaga itong mga yawa na ito. Pag wala ng kalaban, sila na. So, ibigay ko muna ito dito sa mga opisyal dito sa kampo. Yung itong 2. Raffle to. Raffle. Pero kayong nanalo na, dating ng staff, huwag na niyong kukuya. Bigay na niyo sa iba. Nauna na nga kayo. Inyo na to, ha? Itong binibigay ko sa kanya, dito propiedad ng gobyerno. Bigay ko sa inyo. Inyo na yan. Tapos itong isa, para sa trupa. Kung sino lang makatsamba sa inyo, so may 3 Glock ako na iwan. Okay yan. Then you learn how a terrorist acts. How he moves, how he goes. Ano yan? Naka-shades, ganon. Yung naka-ano sa Davao, hindi niya tinanggal yung helmet niya. Hindi niya tinanggal yung mask niya yung sa motor. So, hindi mo talaga makita. Pero in one fleeting moment, nagkamali siya. So, may nakakita. They are now being distributed all over the country. Hindi niya tinanggal, ay binuksan lang niya yung ano, ganon. Tapos hindi niya tinanggal yung mask sa motor, yung tela. Kaya nahirapan tayo. But in the fullness of God's time, we will do it. Yan ang pag-aralan. Meantime, training kayo muna, bakasyon man, walang NPA. Train about terrorism, and I would suggest to Secretary Lorenzana to do it as fast as you can. And yung mga, you will have all the equipments that you will need. I have improved your hospital. I have ordered the conversion of the presidential, yung eroplano ng ginagamit ng presidente, gawaing air ambulance sa armed forces. Kung saan yung bakbakan, nearest airport makalanding yan, doon yan. Bigay ko na lang yan para sa medical corps. Marami tayong kunting changes, but only to make it, to prepare you for all of these things. Otherwise, lahat ng equipment, including yung vest ninyo, I have ordered also Secretary to Lorenzana to purchase it immediately. Walang bidding-bidding, sabi ko, bilhan na kaagad para may protection. At least your chances of survival, malaki. And all, as I said, all that you need will be given to you.
just give me a good and safe republic. Yan lang. Mababa lang ang expectations ng civilian na Pilipino. Di na magtagal kasi I have to take up at 5. Sunset time is sunset time. Hindi naman night rated itong ano ninyo, airport ninyo.